Sabi ko, kung ayaw nyong mag-con-con, mag-people power na lang tayo. Tama? Para wakasan na natin talaga itong sistema at gobyernong to ng ganitong klaseng pamamalakad. Po ito lahat eh. Anti-corruption, anti-red tape, anti-government offices po lahat ito had the full backing of the President. The anti-corruption campaign does not exist in this government. You know, yung ICI, kahit nga yung ICI na ginawa nila, it was very limited, kaya pati yung mga commissioners sila nag-resign na dahil no power, no money, no support. Magagalit lang ang tao sa kanila. So, why? Because we had the leader, we have a leader, si President Bongbong Marcos, who refuses to fight corruption and evil. Ayaw niya eh. That's why kahit ang ombudsman, nandyan na, NBI, ICI, nandyan niya, pero hilaw na hilaw ang pagkilos dahil hindi naman naniniwala ang tao na talagang gusto niyang tuluyan. So, nag-weaken ang kampanya at yung mga institusyon na nakalatag dyan. In fact, the PACC was already there, in-abolish pa niya. So, nag-weaken talaga pati ang institusyon at ang laban kontra corruption. So, I don't think the PACC would be effective because of the leader. You know. Okay, and at this point, Chairman, do you think ang PACC, assuming na it was still in force, should it be institutionalized or should it remain as under an executive order? I think we had proposals to institutionalize PACC. Noong magsimula pa lang po tayo at Yvette with Commissioner Ted Contacto. Kami, si Commissioner Ted was sinundan ni Commissioner Yvette. Nung magsimula pa na po kami, nagpo-propose na kami ng batas para to institutionalize PACC. Pero hindi rin ho itinuloy ngayon. In fact, inabolish. Kaya nga, dahil there was no really plan to fight corruption. Ang plano ngayon, payamanin yung mga cronies. Ang cronies po are both political cronies and business cronies. Mm-hmm. Kaya po yung malalaking proyekto ng gobyerno ngayon napunta po sa mga tycoons na supporters po nila. Kaya walang bagong negosyo, walang bagong trabaho, walang bagong perang pumasok sa Pilipinas dahil sa sistemang yan. Yan po ang kailangan nating alisin ulit. I guess pag nanalo si VP Sara, tanggal lahat yan. Diba? Pero ang point, kaya ang PDP, ang PDDS, ang aming core talaga, federalism. Alikang biyak-biyakin natin at alisin natin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa Pangulo at Kongreso, abusuhin ng gobyerno at ang pondo ng bayan, alisin natin sa kanila para meron tayong institutional safeguards na hindi tayo naaabuso at pagnanakawan. Ngayon, kung ito po ay mangyayari through a constitutional convention ngayon or through a people power ngayon or through a resignation ngayon, gawin na po natin ngayon. Maging federal. Kasi wala nang kinabukasan ng bansa natin sa ganito. Ang mayaman at ang may pera na lamang po ngayon ay mga politiko. Tingnan nyo po ang budget. Inilagay na naman po nila yung flood control project dun sa kanilang mga pamimigay na tupad, pamimigay na AIX, AKAP. Ibig sabihin, wala na naman malilikhang trabaho, puro na naman pulubi ang Pilipino na gagawin nilang mga habol-habol sa kanila. Pagka na lang magpila, sir.
Diyos ko. Opo. Yan po itigil natin. Ako, sa akin, sa mga kababayan natin, sige lang, kunin niyo yung perang yan. Pero sumama rin po kayo sa makilahok sa ating mga protestang ginagawa. Sabi ko, kung ayaw niyong mag-con-con, may mag-people power na lang tayo. Tama? Para wakasan na natin talaga itong sistema at gobyernong to ng ganitong klasing pamamalakad. At palitan na talaga natin lahat. Lahat ng mga korap, lahat na nakaupo, palitan na natin lahat yan. At yung sistema ng gobyerno, palitan na natin lahat yan. Ay, lahat na. Mula sa taas hanggang sa baba. At let's set up a new system of government, install new people na magbibigay sa atin ng bagong kinabukasan. Alright. Very nice. And finally, Chairman, last na lang po ito. Which PACC accomplishment best represent the Duterte anti-corruption thrust? Ako, madami po yun. Makaka-relate dyan. Yung Kongreso, siguro na yun, very nakikita nyo. Yung mga pinagsisira po namin at pinagpapalo namin yung mga sports cars sa customs. Naalala nyo po yun, oo. Yung mga pinaguhuli po namin na BIR, anong tawag nito? Mga BIR officials because of, yung mga nagre-resignan po ng mga opisyal dahil sa takot. Ayan po, malalaking mga bagay yan ang nangyari that really pictured the anti-corruption fight of the president of the Duterte administration. Pero basahin mo yung pangalan ng mga congressman and just how you do it. Alam niyo po, gaano kalaki ang takot ng gobyerno noon sa Pangulo at sa PACC. Nung una po, dyan sa customs kasi, ang bigayan ng pera dyan, Thursday, Friday. Minsan Thursday, minsan Friday. Balipat-lipat. Ibig sabihin, lahat ng mga kulimbat nila, hati-hati. Nag-iimbestiga ho kami sa customs. Yung mga misdeclared nilalagay, VIOS, pero pala mga sports car, ganyan ba? So, babayaran mo lang maliit na buwis, ibig bayaran mo lahat. So, technical smuggling. Pumunta ho ako dyan, Biyernes, umaga, bigayan ng pera. Pagpasok ko po doon, may dala-dala akong 2 truck ng SWAT. Ako po, kalahati ng opisina ng COSOM, nag-uwi yan, nagtakbuhan. Pagpasok ko rin sa, yung area ng tawag nito, yung mga nag-account, yung nagtitingin. Wala ho, malinis sa malinis. Ang sabi ng mga commissioner sa akin, nako, boss, ba't naman ganito? Paano ba kayo magtatrabaho nito? Nung pag-alis ko, nagbigay ako ng subpina. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Kalahati mo ng opisina namin, umuwi na sa takot. Ngayon, magagawa mo yun. Baka, una, di ka makakapasok sa customs. Papapasok ko pala, babarilin ka na. Pero noon, hindi ko ganun. Ito pa. Nahuli po namin sa video cam. Yung body cam. Yung 2 district engineer na nanghihingi ng pera. Isang 10 million, isang 4 million na inilatag sa mesa. Nakuha ng body cam ng agent namin. Yung transaction, narinig lahat. In-expose po namin yun sa media. Dahil yung 2 pinakasikat na district engineer, Casio, nasa mesa, 4 million pesos. In-expose, sinibak, kinasuhan, binanggit yung mga congressmen. Kinabukasan po, after that, kinausap ko si Secretary Villar, si Mark, noon, sabi ko, kausapin ko yung lahat ng district engineer.
Alam niyo sino nanguna sa event? Sabi niya, sige, Commissioner, do what you have to do. You have my support dahil ang dami pinagagawa ni Presidente, talagang kailangan anuhin niyang korupsyon. Pinatawag po namin lahat. Alam niyo kung sinong unang attendee doon? Yusek Bernardo. Yung Bernardo, yung pinakaloko doon, yun ang pinakamabait noon. Doon po sila sa, nakaupo lahat ng district engineer. Parang ganito po. Hindi na ho ito nako-cover ng media noon dahil ito na po yung trabaho ng PACC sa loob eh. Hindi mo naman pinapakita dapat sa media eh. Ito yung, marami ho kaming ganun sa gobyerno noon, hindi lamang PACC na ginagawa na lang namin kasi trabaho namin, hindi na namin inilalabas sa media. Kaya naman, sinasabi ni Secretary Bello, it's part of our job, ba't namin ini-media? At kahit lumabas sa media, sa dami ng mga accomplishments, hindi na natin na-appreciate lahat. So pinakita ko po yung unang dalawang district engineer na hinuli, in-entrap, dinampot, kinasuhan, tinanggal. So they already know the message. After that, tahimik lahat, kinuha ko na yung mic, sabi ko, okay, ganito po. Sabi ko, alam ko na we are all professionals here. Sabi ko, kayo, mga engineer kayo, mga professional kayo eh. Ibig sabihin po, hindi na kailangan ng maraming salita para tayo magkakaintindihan. Nagkakaintindihan po tayo rito. Okay, ganito na lamang po, sabi ko. Hindi ko na huhukayin yung mga ginawa nyo noon. Ang ipakikiusap ko na lang, pagdating ngayon, to the line tayo. Pag kayo ngayon pumasok sa korupsyon, igagarahe ko kayo. May paglalagyan kayo. Sabi ko sa kanila. Tahimik, pakiusap ko lamang po, habang nandito kami. Sabi ko, pag wala na kami, di bahala na ulit kayo sa buhay nyo. Kaya pala eh. Ay, Power of the kung, tongue, ha? kung nandito pa rin tayo, sasabihin ko, extended, nandito pa kami. Gano'n. So, sabi ko na, sabi ko, na takot kayo sa mga congressman nyo. Ngayon, huwag kayo matakot sa mga congressman nyo. Pagka inaway kayo, magsabi kayo sa akin, akong bahala sa inyo, dadaling ko kayo kay Digong. Palakpakan yung mga DPWH. Yes sir, yes sir, yes sir. After that event po, bumaba na ang mga reklamo sa DPWH at pumalag yung mga district engineer dun sa mga hinihingi ng Kongreso. Kaya bumaba rin po ang korupsyon nun. Gaya sinabi ko sa inyo, ang baba-baba sa dito, hindi na wala. Tinatago sa amin, pero napakababa. Kaya, ang unprogrammed funds noon, 200 billion. Ngayon, 800 billion. Natapos tayo, 6 na taon, 800 billion. Sila 3 taon pa lang, 1.2 trillion. Yan po yung resulta ng trabaho natin ng anti-corruption na pinangunahan ng Pangulong Duterte. Chairman, pwede akong support lang nito Kung natatandaan niyo po nung congressional inquiry sa mga Diskaya last year sa Senado, anong sabi nila Diskaya? Nung panahon ni Duterte, walang humihingi. So, yan po ang patunay. Galing na mismo sa contractor yon. Kapeni? Natatawa po ako talagang. Sa totoo lang, nagkukulang tayo ng oras. Marami pong sasabihin sa inyo si Chairman. Sa totoo lang, kasi ang korupsyon ng araw nakakatakot. Actually, kahit wala pang korupsyon, magkaroon lang ng ingay, kinakabahan na kahit hindi nila ginawa. Kasi sometimes, some of the contractors, kapag di mo na pagbigyan dati, lalo na yung trabaho ko before sa National Parks, may nilulutong against you to destroy you kasi hindi ka nila napapa-oo. So, I stick and stand for what is right, and that's the reason napunta ako sa ibang ahensya.
Pero mahabang istorya, pero dapat malaman ninyo sa susunod na pagkakataong mabigyan tayo, no? Okay. Depende. Isa pa magandang kwento. Para lang ma-appreciate nyo lahat. Alam niyo po, nung panahon natin, dun sa Project Kasangga, Tukhang Laban sa Korupsyon na ginawa ng PACC, lahat po ng government officials, Yes. from secretary down to the lowest official, pinapirma ho namin na manifesto of voluntary resignation. Pagka nahuli sa korupsyon, pumirma po lahat ng empleyado ng gobyerno na pag pumasok sila sa korupsyon, voluntarily resign. Alam niyo po kung gaano kabigat yun? Yung ginawa ho ng DILG noon, 2,000 general na pinapipirma. Nang ganun din, ginaya tayo. Wala, nagreklamo pa, walang pumirma. Kung sa atin, buong gobyerno, una pa polis. Mga first 5 ang police. Una nun, BOC. Ang unang pumira, BOC, tapos DOH, tapos DPWH, tapos BIR, tapos police. Pirma lahat, magre-resign kami. Alam niyo po ba na legally bawal din yun? Kasi meron security of tenure. Pero dahil sa pulisiya ng Pangulo na bawal ang korupsyon, pumayag po yung mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, papayag pa silang gawin yun? Naku, hindi. Hihingi pa ng pera. Naku, tigil-tigil nga ako ng korupsyon. Dami pa ako i-deliver sa Malacanang, sa mga congressmen. Maraming kalaban demonyo. Chairman, idagdag ko lang, Atty. Yvette, that time lahat ng ating ahensya no, sa government, sa amin, mga maliliit, tataas, basta opisina o departamento ng gobyerno, meron po diyang isang malaking picture at polisiya sa labi pa lang, no gift policies. Ngayon, puro gift. Ang polisiya dapat meron kalagay. Ang lagay. At pagkatapos po, talagang iyak sa amin yung mga taong gustong pumasok. Sabi nga ng mga security, ma'am, may ice cream, natutunaw, bayaan mo maglawa yan dyan. Gusto mo mamura tayo ni Presidente. Talagang stick with wala, kahit na masarap pa yan. Ito, bagong create mo ng PACC, ang nakaupo nun was my late husband. Yeah. Magpapasko, may isang negosyante, nagbigay po, pinadaan, mga envelope. Alam niyo kung magkano laman? 5,000. Merong kasama pa yon ng mga grocery packs. So, gumawa ng listahan ng lahat ng empleyado ng PACC. Alam niyo ho, nung nakaabot yan sa mesa ng husband, ni Attorney Contacto, sabi niya, ano yan? Boss, ano daw? Pamasko, ganyan. Nung nakita 5,000. PI, sabi niya, hindi ako pipirma, balik niya yan. 5,000 Siyempre, pipirma ka kasi matanggap mo, no? It was a minimal amount. Pero pinabalik ng isang commissioner ng PACC. Pasko yun hindi pa pwede naman yun kasi minimal. No, sabi niya, we have to set an example. Ibalik nyo yan. Alam niyo po, yung mga nakatanggap, malungkot, pero it gave them the dignity. Kaya maliit yan, kung sa tingin man ng taong bayan, maliit, it is still considered as graft. Insofar as the late Commissioner Contacto is concerned. Ganon nga pinapahalagahan ang opisina na create ng Pangulong Duterte. Ito po yan. So, ito po, last na lang, sorry Chairman, paano po naprotektahan ng mga whistleblowers at saka complainants ng Pangulong Duterte? Oo, nung una po, kaya kami yung sunog na sunog dahil talaga yung mga nagsusumbong sa amin, hindi ho lumalabas yun Ang lumalabas ho nun, alam niyo yung mga sekretaryo, commissioner, undersecretary, nakakasuhan namin yung mga direktor, inihaharap po sa akin yun. Noon, ma'am? Lahat na kinasuhan ko, kayo imagine yung kinasuhan mo, ihaharap sa'yo para doon kayo sa tao ni Digong din. Doon kayo magkukonfrontasyon. Pero yung nagbigay sa amin ng ng mga informasyon, never hong lumabas yun. Kaya protektado yun. I remember yung sa customs, yung hinuli po namin yung jewelry smuggler.
na 10 bilyong piso na ang pinasok na pera dito sa Pilipinas para ipang fund sa terrorism. Dinampot namin yun sa airport. Ako nang una noon, nahuli namin, 13 yun. Mga Muslim, mga terorista, dinampot namin ISIS. Katutukan po kami ng baril doon. Noong, anong tawag nito, yung witness namin doon, whistleblower, siguro 3 taon kong itinatago. Hindi nakapagtrabaho, nagtago, pero she was very happy na kahit wala siyang trabaho, sinusustenan po namin yun. Tulong-tulong kayo magkakaibigan. Dahil wala naman kami pera sa BACC, yung bahay, safe house, yung sustenance nila ng pamilya. Ano tawag ito? Kinarga po namin yun. Tapos, yung mga nasa witness protection program po no, naalala ko, ang gana-ganang magsumbong nung time na yon kasi nga alam nila na merong hope na may mangyayari. Ganon. Hindi kaya ngayon, pag ikaw ang nag-witness, ikaw ang ikukulong eh. Hindi, mag-restitution ka pa muna. Oh, Diyos ko, ikaw ang nagsusumbong, ikaw ang iniimbestigahan. Wala na. Si Diskaya nagsumbong, siya ang kinukulong. Hindi ko sinasabing Walang protection. wala siyang kinalaman. Sinasabi ko, itinuturo niya yung mga mastermind eh. Di ba? Dahil sa kanya, marami makukulong. Si Cabral, pinatay eh. Boy, Or nagpatay-patayan. Abangan niyo po yung report ko tungkol dyan. Dahil kung sino nga yung, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang testimony ni Cabral? Yung inilabas lahat ni Leandro Leviste, kung si Cabral buhay, lahat yun, sasabihin ni Cabral, oo, totoo yan, dahil ako kausap niyan, ako nagbigay niyan, at sa kanya ko ibinigay ganito kalaking. Kulong po lahat yun, lahat na ituturo niya. At ang lahat ng allocables, siya rin ang gumawa, pati yung kaya they had to kill, or kunyari kill, di ba? Or paano magpapakamatay yun? Takot niya sa heights. Ang pinatay, nakulong na, ang dami yung makukulong na mga congressman, senador at politiko. Yun, kung panahon po namin yun, safe po yun. Baka sa Malacanang nakatira yun. Or something like that, at least. safe ka lang. Daming nakakulong na. Ang ganda po nung sinabi ni Ate Yvette, dahil magkatabi kami ng opisina ni Ted, ni Kuya Ted. Ang 5,000 doon was the employees. Yung commissioner, 50,000 yun, ate. Hindi ko alam. Okay, ito nangyari. Ano sinabi sa inyo, attorney? Hindi. So, pumasok ako, galing ako ng raid. May ni-raid ako noon eh. Yung Divisoria, ni-raid ko. So, bumalik na ako ng mga 2:00 ng hapon. Pagdating ko doon, dumating yung staff ko, may binigay sa aking envelope, tsaka mga papel. Dami papel, tapos sa ilalim may envelope. So, I was sorting out. Tapos nakita ko, oh, ano to? Tapos, hinanong ko, pera. Tapos sa ganon, sabi ko siguro mga 50,000 to. So, ginanong ko, yung likod nakalagay, yung pangalan nung nagbigay, Tycoon. Tapos kaharap ko yung yung executive director namin. Ano to? Galing sa Malacanang yan. Sabi sa akin, Malacanang? Bakit? Iba ang pangalan. Dinanong ko, ayoko niyan. Sabi mo sa kanila, ayoko niyan. Tapos, natulala yung mga tao dahil yung pala kinuha na ng lahat. Masaya na, Pasko na eh, di ba? Ayoko niyan, sabi mo. Tapos umalis po ako. Nako, nagkagulo rin sa opisina. Yung pala, nagbalik din si Kuya Ted. Nung malaman nung mga commissioner, nagbalikan. Nako, umiiyak yung Waibuli dahil nagastos na nung iba. Pero 5,000 lang naman. Pero that set the tone. That set the tone sa amin na binawi lahat ng mga Pero yung sinabi ni Comted nun, sabi niya, kayo bahala ngayon, basta ako ibabalik ko. Ayaw ko na konsensya. Sige na nga.
Sabi ganun, sabi ganun, hindi pa ako chairman nun, si Dante pa. Jimenez. Dante pa, oo. Sabi puntahan sa opisina ni Chairman Dante, sabi nga, Sir, binalik ni Comted tsaka ni Com Greco yung pera, ayaw daw nila yan. Sabi ni Chairman Dante, anak namin, ayoko na rin yan, ibalik na. Matakot. So, ganun po na pati kami, pinupulis namin ang sarili namin. So, yan, naging polisiya, naging legacy, naging kultura nung panahon natin na dapat po nating ibalik. Yeah. Ang galing, ang galing. Oo, personal lang to. Kasi kami, mga vlogger kami, politics. So, tatanong ko lang sa'yo, kung makakaingi ba kami ng tulong sa'yo kung sakaling magkakaproblema itong vlogging namin. Oo naman, bigyan ko kayong abogado at pag nakulong kayo, dudalawin ko kayo. At sisiguraduhin namin hindi kayo uulit ng unang sa loob. Anyway, okay. Any more? Wala na po. Sa lahat ng mga nandito, no, alam mo, inuulit ko po sa lahat ng mga taong gobyerno ng mga panahon po ni Tatay Digong, ang talagang ipinakikita namin at projection ng lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, yung magkaroon ka ng, parang i-showcase mo yung sarili mo na isang simple at payak na pamumuhay bilang taong gobyerno. Ganun dapat, hindi yung lalabas ka, bumababa ka sa masa, bababa ka sa baha, magpapakain ka ng mga nagugutom sa mga slum area, tapos nakabranded ka. Parang hindi magandang tingnan yon. At knowing the President, kung nakita niyo kung gaano siya kasimple, pati pagkain. Hindi katulad ng nangyayari ngayon. Before, simple lang po ang pagkain, lalo't may patawag sa Malacanang, di ba? Kung anong pagkain ni tatay, ganun din po ang pagkain namin. Merienda, puro ang kanyang pinopromote, mga pagkain Pinoy, Filipino foods. At ngayon po, sa pagtatapos po ng kapian sa PDP, ngayong araw, kuya, wala ka ng tanong ha, ikaw yung okay na. Sa ngayong araw po ng episode natin, no, talagang naging makulay at talagang very educational, informative ang naging usapin. At nakatulong naman po ba sa ating lahat? Salamat naman. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong mga guest panelists. Of course, palakpakan natin si Secretary Silvestre Bello. At bigyan natin ng pagpupugay, syempre, ang napakakisig, ang former PACC Chairman Greco Belita. At sa ating napakatalino, napakatapang at talagang vocal kapag tama, naninindigan at lumalaban ang ating pong moderator, families at lahat-lahat na TikTokers, Attorney Yvette Codacto. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga makabuluhang insight at pagbabahagi ng kaalaman. At sa ating mga kabayan, patuloy po tayong magtulungan at magbigay ng suporta sa bawat isa, sapagkat alamin nyo ang katotohanan at pagkakaisa at pagbigay ng suporta sa isa't isa ay napakahalaga, lalo na sa mga panahon ngayon. Ang katotohanan at pagkakaisa ang ating sandata sa pagharap sa mga hamon ng ating bayan. Nakita naman ninyo, huwag mong mamaliitin ang ating mga vloggers dahil nakakarating sa inyo ang tunay, nakaganapan tunay na kwento at hindi po fake news. Dahil sa abihan, dito po, syempre, sama-sama na muna. Pasalamatan muna natin ng mga marites ng bayan. Pinagugutan ko ng mga updates bago ako sumalang dito. Mga MB pala, marites. Alam mo kung bakit? Latest yan. Andyan din si Marisol. At saka si Mariposa. Diba? Alam mo na kung sino-sino at ano yung mga, function. Diba? Si Marisol ay susunod kay Marites. At pagkatapos si Mariposa, i-post mo na. So, ayun lang po ang ating dagdag alaman for today para sa ating po mga kababayan na lagi pong nakaalalay sa atin dito po sa ating live podcast ng PDP, kapihan sa PDP. Daghang salamat sa lahat ng ating minamahal na vloggers.
Utang namin ang lahat sa iyo sapagkat bagamat wala kaming kakayahan magbigay ng kung ano-ano at wala kaming kakayahan magpinas na wala tayong Club Control Project. Meron daw, madali lang daw si Greco, Chairman Greco po ay meron gusto i-share sa atin para may dagdag baon na Okay. ating mga vloggers. Bago po lahat na yan, talagang gusto kong sunduin ang paulit-ulit ang pasasalamat sa lahat ng mga vloggers sa kanya. Napakalaking bagay po ninyo. Kasi kahit may kapihan para marinig ang marinig na tinig at maging boses, kung wala ng mga vloggers na talagang masindi na maiparating sa ating mga kababayan ang tunay na lagay ng ating bayan, mapapaliwala ito. So kapag may kaalaman tayo at alam natin tama at dapat nating panindigan, ipaglaban natin ang talagang sulong na marinig ng taong bayan ang katotohanan. At ngayon, ibabalik ko ang mikropono sa ating Chairman Angelica ay dapat lang natin marinig sapagkat alam mo, kailangan natin maiparating sa kababayan yung mga makakatagdag ng tulong at suporta kung ano man ang dinadala nila ngayon. Kasi sabi ko, sa kapiyan walang bayad magtanong. Narinig ko sinabi ni Chairman Angelica, pag may problema, may dumulog sa inyo, bibigyan kayo ng abogado. At pag nakulong kayo, Dadalawin ka mo. at bago kayo sa kamalian, hindi kayo uulit ng ulan. Thank you. Kung tapos na po, pero I just want you to see, I give a, dito po sa, kahit hindi ko kayo dito, makita niyo po. Ito, break down ko po ang budget ng 2025 para maintindihan natin. Kasi, pinag-usapan natin dito yung ginawa namin.